Ang biglaang anti-digmaang posisyon ay dahil sa pagsusumikap ng mga grupong tulad ng ENIAC. Ulit-ulit sinasabi ng ilang kongresista ang linyang ito. Pinapalabas na parang end of the world ang mangyayari, parang Iraq daw. O tulad ng idiotang si Tucker Carlson na nagsabing mamamatay ang 20,000 Amerikano kung bobombahin ng US ang nuclear site ng Iran. Ilan namang Amerikano ang namatay? Tama, wala. Ang ganitong padalos-dalos na antidigmaang panig ay naging slogan para bigyang katwiran hindi lang ang nuclear enrichment, kundi pati malawakang pagpatay ng 10,000 Iranian, kabilang ang mga bata, sa kamay ng rehimen. Slogan ito na ginagamit para baliwalain ang banta ng rehimen sa seguridad ng mga sundalong Amerikano sa mga base, mga tao sa gitnang silangan, Europa, na ginawang mapanganib ng terorismo ng IRGC at mga Amerikano na laging sumusumpang lilipulin ng rehimen. Ang pagwawalang bahala rito ay parang pumirma ka ng sariling hatol sa kamatayan. Sa kasamaang palad, sa sitwasyon ngayon sa mundo, tanging ang ganap na pagsuko ng Islamikong rehimen sa Iran at pagdisband ng IRGC ang makakapigil ng digmaan. Anumang kasunduan na kulang dito ay hindi sapat. Hindi mo pwedeng patayin ang 40,000 katao, putulin ang internet ng 20 araw, mag-aresto at magbitay ng nagpoprotesta, magsinungaling, mandaya, magnakaw para maghasik ng lagim at magbanta sa ibang bansa ng walang pananagutan. Kapag ginawa mo yon, lalo pa nilang palalawakin ang masasamang gawain para atakihin ang kanluran, gaya ng ipinangako nila. Ngayon, ilang buhay ang kaya mong isakripisyo para lang subukan iyan? Dahil noong huling beses natutol ang mundo sa pakikialam para pigilan ang isang diktador na mamamatay tao at genocidal, alam mo na ang pangalan ay Hitler, nakita natin ang mga naging bunga nito.